Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Ayun. Magandang umaga, Southern Luzon. Magandang buhay, lalawigan ng Batangas. At syempre po, bagong araw, bagong simula at syempre bagong pag-asa. Kami po ang inyong mga katuwang sa pagbabalita. Handang sumama sa inyong biyahe ngayong umaga saan mampanig po ng lalawigan. Sa radyo man o online, kami ang inyong mga kasama dito lamang sa opisyal na programang pang-radyo at syempre pang-social media na rin ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo at magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga, Almira. Magandang umaga po, Sir Eds, and welcome back. Oo. Ayan. Nice to see you again, guys. Yes. Medyo naging busy lang tayo ng mga nakaraang linggo. Dahil may mahalaga tayong proyekto. Ano? Yes. At ito ay hango nga sa ating gagawing ganap sa darating na Oktubre. Ayan. Surprise. Kung ano yan. Ayun. At syempre po, magandang umaga po mga kabiyahe. Ngayong araw po ng Huwebes, ako pa rin po ang inyong kasama. At kung napapansin nyo po, di ang Sir Eds nga po ang ating kasama ngayon. Ang Ate Jane naman po ang may mommy duties naman, si Mommy Jane. Kaya naman po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbiyahe. At syempre po, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa ating Batangas PIO Facebook page mula po dito sa ating PIO Media Center sa Kapitolyo. At sa bayaran po tayo napapakinggan sa ating pong mga himpilang Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin ng 105.5 FM sa Padre Garcia. Ayan, binabati natin ang ating mga fans. Ang ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay dyan sa Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM dyan po sa bayan ng Padre Garcia. At para simulan ang ating umaga ay hihingi tayo ng gabay at patnubay at yan ay hahatid ng aking katabi ngayong araw. Take it away, Almira. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa buhay, sa lakas, at sa lahat ng biyayang patuloy mong binibigay. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Samahan mo po kami sa buong maghapon at sa araw-araw. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng lakas at pagtitiyaga sa lahat ng aming gagawin. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan, tukso at kasamaan. Pagpalain mo rin po ang aming mga pamilya at syempre po ang aming mahal sa buhay. Naway maging instrumento po kami ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa aming mga kapwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo, Almira, at yun nga. So bago ang aking partner, no. So
Paalam naman si kasamang Jane. May ano talaga mommy duties. Wala tayong magagawa. Yes. Next week po, kompleto na po kami. Kompleto naman. Sana. Sana po. Tuloy-tuloy na po ang ating pagpasada ngayong araw ng Thursday. Siyempre, ika-18 ng Setyembre, taong 2025. At samahan niyo po kami para dito sa aming 9th season ng ating programang Biyaheng Kapitolyo. Kami po ay maghahatid ng mga naging kaganapan dito po sa ating lalawigan at iba pa pong mga balita na naming tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at siyempre sa ating bansa. At siyempre kasama na dyan ng ilang mga kwentuhan, mahalagang kwentuhan at isang mga talakayan na siyempre nakalaan pa rin sa ating public service. At pwede nyo rin pong ipahatid ang inyong mga panawagan at pagbati, mga greetings to your special someone kung meron, di ba, Almira? Kaya yes, naman magandang umaga po sa ating ina ng lalawigan, walang iba, Governor Vilma Santos Recto. At ganoon rin po sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawanihan ng pamahalaang panlalawigan na ngayon po ay naninilbihan para sa sambayan ng Batanggenyo. Ayan na. At magandang umaga na rin po sa mga kasama natin dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Tuloy-tuloy na tayo. Muli, ito po ang inyong lingkod. Ako po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Almira Elaine Valer. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo at ang official radio program ng ating pamahalaang panlalawigan. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayun. Lambing naman. Ayun po, Sir Ed. Siyempre po, bilang nabanggit niyo na po ang ating mga pagbati, atin po muna pong babatiin ang mga suki nating taga-subaybay ngayong umaga. At una na nga po dyan ay ang aking mommy na nag-celebrate po ng birthday niya kahapon. Ayun. Happy 54th, in-reveal, 54th birthday, Mami Adora. At syempre po sa aking father na nandyan din po nakatutok sa kanya katabi. Ayan, good morning, happy good morning birthday, po. Mami Adora. Ayun. Opo. Ano ang nickname niya? Dudes po. Mami Dudes. Mami Dudes. Ayan. At syempre po, bukod nga po dyan sa aking parents, ay nandyan din po si Jeffrey Balitaan Evangelista. Good morning, Jeff. Kay Ate Cheryl May Makuha Halili, kay Ma'am Nitz Lapa, kay Tita Sally Corolio, kay Tito Roger Aguirre, kay Tita Nenet Onan na nagsabi po ng Blessed Thursday morning. Yan, thank you po Tita Nenet. Kay Cashal Cacantos, good morning. Kay Sir Jansen Olimba, kay Sir Gerard Season, at syempre po kay Sir Harold Lopez de Guzman. Ayan, salamat po sa mga nakatutok po at patuloy pong tututok sa amin ngayong umaga. Ayun, so maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At para naman po sa ating weather update mula po sa ating mga kasamahan sa PDRRMO, narino na po ang nagiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 18, 2025. May dalawang bagyong minomonitor sa ating Philippine Area of Responsibility. Una na dyan ay itong si Bagyong Mirasol, nananatili sa Tropical Depression category na huling namataan sa 165 kanluran ng Kalayan, Cagayan at taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour at may pagbugso ng 70 kilometers per hour. Ito po ay papalabas na ng ating bansa patungong hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Dulot nito, ang epekto ng bagyo ay makakaranas nga po ang Luzon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan. Ikalawa naman po ay itong si Bagyong Nando na isang tropical depression category na pumapasok sa par ng alas 8 ng gabi. Huli itong namataan sa layong 1,225 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos po ito hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala po itong epekto sa loob ng 48 hours dahil mananatili itong mabaga sa may katubigan. Pero maaari po itong mag-intensify o lumakas sa Sabado po at mag-enhance na maging habagat. Ayun, medyo malayo pa no? Nasa dagat pa ito, so may tsansang lumakas at yes, maging po. habagat. Ayan na naman. So
tayo ay maghanda. Samantala, bukod sa dalawang bagyo ay may southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto naman sa southern Luzon at western Visayas. Dulot nitong southwest monsoon, asahan na magiging makulimlim ang panahon na may mataas na tsansa ng pag-ulan. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating probinsya ng Batangas, asahan po natin ang makulimlim na panahon o maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan dulot nga nitong hanging habagat. Sa hilagang parte ng Batangas, 90% chance of rain. Samantalang sa silangang na ay may 62% ng tsansa ng pag-ulan. Samantala sa kanlurang parte ay may 64% chance ng pag-ulan at Timog, Batangas naman ay 75. Ibig sabihin nito, malamang umulan. Ano? Magdala po tayo ng payong. Kaya paalala natin sa ating magigiting na mga kabataan na magdala ng mga pananggalang sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat po ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw po ay sumikat kaninang umaga, 5:45 in the morning at lulubog mamayang 5:55 ng hapon. Ayun. At para naman po sa Ulat Bulkan, simula alas 12 ng umaga kahapon hanggang alas 12 ng umaga ngayong araw po, ang Taal Volcano ay nananatili sa Alert Level 1. May isa pong nagpapatuloy na volcanic tremor event simula po 1:50 a.m. ng September 16, 2025 at nakapagtala din po ng 3,543 toneladang sulfur dioxide noong September 15 na may 900 meters na taas na mahihinang pagsingaw na nagpapadpad sa Hilagang Silangan. Pinagbibigay alam po ng PHIVOLCS na bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures. At mamamalagi sa lawa ng Taal at paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan ang ligtas ay nasa kahandaan. Ayun, so no entry, no fly zone ang Taal Volcano Island. Opo. Yan, ang oras po natin ganap na pong ika-44 na minuto makalipas ang umagang ito at sa atin pong pagbabalik, makakasama po naman natin ang ating kasamahan mula sa DSWD 4A para talakayin ang nalalapit na Regional Partnership Summit on Livelihood and Employment. Huwag po kayong aalis at abangan niyo po ang mga detalye niyan o huwag na rin po kayong magla-log out at magbabalik po ang inyong tambalan ngayong Huwebes. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad.
Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at ngayong araw nga pong ito ng Huwebes ay naimbitahan namin ang ating mga kasamahan mula sa DSWD-4A para talakayin ang upcoming Regional Partnership Summit on Livelihood and Employment. At ito po ay inorganisa ng Department of Social Welfare and Development in partnership with the Department of Labor and Employment at ng Public Employment Services o PESO. Kasama na rin po natin ngayong araw, walang iba, si Miss Veronica Telara Mengito, ang Provincial Link ng DSWD-4Ps Batangas Provincial Operations Office. Magandang araw po at welcome po sa biyaheng Kapitolyo. Bago po tayo mapunta para sa ating kwentuhan, ay bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Ayan, so maraming salamat po Sir Eds, at magandang araw po sa buong lalawigan ng Batangas. And syempre po, binabati natin yung lahat po ng mga kasangga natin at kasamahan sa paglilingkod sa mga pamilyang Batanggenyo. Syempre yung atin pong Provincial Local Government Unit ng Batangas, with our butihing gobernador, we greet po our Governor Vilma Santos Recto, and of course yung lahat po ng mga kasamahan po natin. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at syempre po binabati po natin ang mga subaybay natin ngayon at pabati po kay Sir Luis Lucky Manzano. Watching po sila sir. Ngayon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Luis Lucky Manzano, at sa inyo po mga kasamahan dyan sa lungsod ng Lipa. Ayun, good morning po ma'am. Siyempre una na po, kwentuhan nyo naman po kami, partikular po sa programa, mga proyekto at saka po inisyatiba po ng kasulukuyang pinapatupad po na sa inyo po sa 4Ps. Maaari pong makatulong po sa ating po mga beneficiaries, mga job seekers po at iba pong miyembro sa komunidad. Maraming salamat, Miss Almira. So, bukas po ay mayroong isang pambihirang araw sa mga 4Ps members ng Batangas Province. Sa tulong po syempre ng ating regional office ng DSWD, ng Provincial Local Government Unit ng Batangas, and of course our partners, nabanggit po kanina, DOLE and PESO, and the rest po of our provincial partners. And meron pong 13 na mga companies na nangangailangan po ng mga magtatrabaho sa kanilang mga negosyo, tanggapan, pagawaan. Si 4Ps naman po sa Batangas, sa kasalukuyan ay meron pong mga pamilya at miyembro ng pamilya na sa amin pong pagtingin at sa kanilang kalagayan ay sapat na yung gulang at kakayahan upang makapagtrabaho. Bahagi po ng proseso ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay talagang magabayan sila, hindi lang doon sa edukasyon, hindi lang kalusugan, kundi kapag nandun na sila sa punto, yung mga pamilya na nakapag-aral na, nakagraduate na ng grade 12, yung mga anak nila, or mismong yung mga nanay at tatay na may kakayanan pa po na magtrabaho, si DSWD 4Ps, nagbubukas po siya ng isang aktibidad kung saan ay binibigyan po ng eksklusibong oportunidad ang mga miyembro ng pamilya na to na makakuha ng trabaho. Kaya bukas po, dito sa ating lalawigan, particular po ang venue natin sa Dream Zone. Mula po alas 7 ng umaga ay magsisimula ang tawag po natin ay Serbisyo Fair, o sa regional office po, meron siyang mahabang titulo. So, Regional Partnership Summit on Livelihood and Employment. Pero ang pakay lang po talaga nito ay makapagbigay ng trabaho, marangal at sustainableng trabaho para doon sa mga miyembro ng pamilyang 4Ps. So bukas po mayroon tayong inaasahang 1,000 na mga miyembro ng 4Ps families na darating po dito sa ating Kapitolyo, sa ating Dream Zone para iproseso nila yung application ng kanilang
pagtatrabaho. Ayun. So, bilang aktibong partner o talagang nakatutok dito sa mga 4Ps, binigyan nyo sila ng avenue. Yes, sir. Yes. Para, kumbaga nga, napagkwentuhan nga natin kanina, bahagi ng transformation from being a 4Ps beneficiary into produktibong miyembro ng lipunan na dahil papasok na sila dito sa another phase. Kumbaga, may chance na silang magkaroon ng tunay na trabaho. Yes, sir. Yes po. So, tamang-tama yun, Sir Eds. Kasi, hangad talaga ng programa at syempre hangad nating lahat na darating yung panahon, kaya nilang itaguyod yung buhay nila. Hindi kailangan laging sasandal sa pamahalaan o sa tulong ng mga pribadong individual at institusyon. Kaya yung pangalan po ng programa, Pantawid Pamilya lang siya. Hindi siya pang matagalan. So literal po akong mag-translate nito kasi mahalaga po na makuha natin ng tamang konteksto at layunin ng programa na magabayan lamang sila. At kapag kaya na ay sila po ang magpapatuloy ng mas maunlad at mas maayos na buhay. Karugtong nun, makatulong din sila dun sa mga gawaing pangkaunlaran ng lalawigan at ng kanila pong mga bayan. Ayun, so, sa una po, 1,000 pa lang. Yes, sir. Pero ito po ba ay may plano po ba kayo, inisyatiba upang palawakin o dagdagan pa sa mga susunod na panahon? Yes, sir. Ano po kasi, kaya po 1,000 lang siya ay nagprioridad lang po kami ng mga pamilya na ngayon ay handa na talaga sila. Okay. Ang sabi natin, mga pamilya na nasa level 3 na o kaya ay malapit na o nandun na sila sa pagtatapos sa programa. So, ang gabay po talaga dyan ay kabuhayan. Pero mayroon pa po tayo sa kasalukuyan na 63,000 families. Wow, ang dami pa. Yeah. So, kumbaga, nandun na sila level by level. Pag natapos to, Exactly, sir. So, magkakaroon po ito ng karugtong, at siguro hindi po magtatagal, sa ika-6 na buwan marahil, magkakaroon po ulit tayo ng ganitong klase ng oportunidad para po sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga programa po at opportunity po na binibigay ninyo. Ma'am, paano nyo naman po nasisiguro po na truly inclusive po at accessible po ito para po sa ating mga vulnerable sectors gaya na lang po ng 4Ps beneficiaries? Oo. Ma'am Almira, gusto ko po linawin, medyo may exclusive po itong particular na activity po na ito. Dahil purposive po, talagang 4Ps families ayun, lang muna. Lilinawin Okay natin po. ito po ay hindi pa open public. Ito ay nakalaan lang talaga para sa mga beneficiary ng 4Ps. Para po mabigyan sila ng tsansa. Ito na. Yes po. Yes, sir. Yung mga prosesong pinagdaanan nila, ito na. Magta-transition na sila. Yes po, opo. So, ganun po yung kalagayan natin ngayon. Pero naniniwala po kami na sa tulong naman po ng iba-iba parang sektor at ng pamahalaang panlalawigan, ay talagang yung iba pa pong mga pamilya nangangailangan, mahigit pa natin po ilang matutulungan sa darating na mga araw. Ayun, bukas po ito sa Dream Zone. Pero ito po ay inklusibo lang sa mga 4Ps. So, baka mabalitaan nyo, may job fair, inclusive lang po sa mga 4Ps at medyo may kalakihan nga yung bilang, so kaya minarapat na dito na sa Dream Zone para magkasya. Hindi rin po namang biro mag-ipon ng 1,000 katao. At syempre, may mga proseso itong pagdadaanan. Meron po ba kayong mga special mechanism, affirmative actions o quotas, reserve slots o transportation para po sa kanila? Opo, sir. Actually po, halos 1 linggo na namin inihahanda itong mga job seekers natin para bukas. Meron po silang mga preparation. Halimbawa, yung mga forms na kailangan po ma-fill upan. Yung pong mga dokumento, halimbawa, yung application, resume, in particular, mga training certificates. So, dapat po yun ay nakahanda. Sabi namin, may 13 kumpanya. Pwede kayong mag-apply as much as you can. O pwede naman sa unang kumpanya, ma-hire ka na. May hiring on the spot to, no? Yes. Ayun. Yun po yung pinaka-punto namin bukas. Sana marami. Ayun. Bino mo, pag-apply mo doon, tanggap ka na. Di ba? At Sir Eds, gusto kong banggitin, pag po natanggap na, ang tawag namin hired on the spot, mayroon pong konting karagdagang tulong si DSWD. So, bibigyan pa po siya ng karagdagang oportunidad para doon sa cash
pre-employment cash assistance. Yun. Yan. So, yun po ay pambili nila ng damit bago pumasok sa trabaho. Oh, syempre, magpapamedical, kukuha ng mga clearance, Sa pagkukumpleto po requirements. magta-transportation din yan. Syempre, hindi rin biro. ano po. Ayun. So, ano po ang nakikita niyong kahalagahan nito, especially po sa ganitong uri ng summit o yung pagbuo o pagpapatatag ng mga interagency multi-sectoral partnerships? Alam ko, nagpulong po kami nung isang araw. Anong araw? Araw po ng Miyerkules. So, kahapon. Martes. So, yun nga po, marami po kami doon nagpulong-pulong at sabi nga, kung 1,000 katao yan, magpipill up ng form manually. So, medyo magdadragging yung ano. So, tulong po ni Sir J.R. Castillo at ng Peso. Sinabit yung parang digital form. That's it, sir. Correct po. Kahapon po, na-deploy na namin, ipadala na namin dun sa mga job seekers natin yung G-form. At ngayon po ay unti-unti na siyang bumabalik. So, pagdating po sa registration bukas, medyo bawas na tayo. Kasi gusto natin pagdating nila, didiretso na sila dun sa loob ng Dream Zone. At ipakita lang po nila yung resibo o para siyang digital receipt po. Yes. Yan. Para masabi po na nakapag-register na po sila. Nakapag-submit already. G-form yata ito eh. So, yan po yung isang example din ng pagkakaroon ng digital platform sa mga uri ng transaksyon sa gobyerno para mapabilis. At yan din po ang isang prioridad na programa ng ating inananlalawigan, Governor V, ang digitalization ng mga government services and platforms. So, bukas po, 13 kumpanya. Ano-ano po ito? Sa ano pong sektor? Opo, mas marami po ito sa sektor ng may mga negosyo. Nandito po yung mga production companies. Meron pong mga service companies din. So, business, yung mga malls po natin, yung mga trabaho na available po doon ay pwede rin po. At meron din pong mga agriculture, bahagi po noon yung mga iba-ibang mga gawain na pwede pong maging kabuhayan o hanap buhay po ng ating mga pantawid members. Wala pong overseas. Ay, ganito po, wala pa pong overseas bukas. Pero kung sakali po na yung mga job seekers natin bukas ay magsasabi na ang gusto ko po ay overseas employment. Meron po tayong paunang usap sa ating DOLE partner and Peso na pwede po namin kunin yung pangalan at mag-iwan po sila ng aktibong contact number or email address at tutulungan po namin i-organisa itong grupo na to upang matulungan po natin. Ayun. At dyan na po susunod ang topic na sunod mong tanong. Ayan po. Paano po ninyo pinili po yung mga potential na katuwang po ng organization, ng mga LGUs at institution po na nais nyo pong makasama sa pagpapatubad po ng programa? Okay, magandang tanong. Ang isa po doon sa basihan ay inalam din namin ano yung mga skills ng ating mga job seekers. Saan available yung employment? Kasi gusto sana natin hanggat maaari ay available po within Batangas Province. Kasi malaking usapin po yung sa Manila yung trabaho o sa ibang mga probinsya, yung kinikita sapat lang pambayad sa boarding house, pamasahe. So, isang prioridad po namin at hiningi din namin sa DOLE at sa Peso na baka po may mga local companies, especially companies operating po in the province. So, isa po yun sa pinakamahalagang basihan ng pagpili namin. Sinong kumpanya ang ating iimbitahan? Ayun. So, tinitingnan din yung syempre, bibigyan natin trabaho, economic displacement. Marami, mahal din ang umupa ngayon, ma'am, Tapos, syempre, malalayo ka pa sa pamilya mo. O kung may trabaho ka man, dito sa probinsya, medyo malayo man, hindi ganong kataas ang cost of living. Unlike na sa syudad. So, ramdam naman natin yan, Pag luluwas tayo. Lalo na po ngayon, ang mga apartment, di na po biro din. Kahit isang factor. Tapos po may mga dorm po naman na hindi po siya ganun ka hindi siya ganun ka conducive sa mga nagtatrabaho. Yes po. Siyempre, ma'am, ang mga partners po natin tulad ng DSWD o Peso, ano po yung mga naibahagi nila upang magkaroon ng ng matagumpay na collaboration? Yan ang usong ngayon. Collabs. Opo.
So tama po kasi sa larangan po ng pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino, particular po ang pamilyang Batanggenyo, no. Yung peso po at dole ay malakas po yung partnership mula sa central office, no, sa national level, and then regional level, provincial, and down to the municipality. Actually po ang dole at peso kasama pa yung ibang mga ahensya, pero primarily po sila ay member ng mga DSWD 4Ps Advisory Councils. Bakit po natin sila gustong kasama talaga dito? Dahil higit sa lahat ay ang magtataguyod po ng magandang buhay, oportunidad at kabuhayan ng mga pamilyang Pilipino ay ang mga kasamahan po natin sa dole at sa peso. Given their expertise sa pag-access ng potential employment at oportunidad para po sa mga nangangailangan ng trabaho. So yung collaboration po ay kami malalim po ang aming pakiramdam at pagtingin at paniniwala na layunin po ng mga ahensya na ito, katulad ng layunin po ng lahat ng lokal na pamahalaan, na paunlarin ang mamamayan at palakasin ang kanilang oportunidad o ang oportunidad ay bigay sa kanila para sa isang matatag na kabuhayan para sa pagpapatuloy ng magandang pamumuhay. Ayun. Ma'am, ito, last na. So, ito po ay 4-piece na pinili nyo sa buong Batangas. Buong sir. Batangas. Yes, province-wide. Province-wide, sir. Pero may prioridad pong 18 munisipalidad. Okay. So sige po, kung pamarapatin, mabilisan ko lang sige po. banggitin. So ang mga munisipyo po na panggagalingan ng ating mga job seekers bukas primarily ay Agoncillo, Alitagtag, no? San Nicolas, San Luis, Batangas City, no? Malaki po yung bilang, mahigit 250 ang job seekers po natin from Batangas City, Lipa City, Rosario, San Jose, Ibaan, San Juan, and meron po tayo na galing din ng Mabini, San Pascual, Bawan. So ito po yun, and Lemery. Yun pong bilang, baka may nakaligtaan ako, pasensya na, pero 18 mga munisipalidad po ito. At kanina, tanong din, paano pa yung kolaborasyon? Ang isa pa pong malaking tulong, no? Siyempre, pamasahe yun bukas, papunta dito. So maraming salamat po sa mga local government units, sa barangay local government units na maghahatid ng ating mga job seekers, naghahanap ng trabaho bukas para hindi na mabawasan yung potential na kikitain nila sa unang trabaho na makukuha. Ayun nga naman. Siyempre, medyo may kamahalan din, may kalayuan din. Pero dahil nga sa collabs, yes, ayan, meron nang maghahatid sa kanila. Yes po. True. So, ayan. So, ma'am, maraming salamat sa in very short notice. Kasi nung Tuesday lang kami nag-usap nila, ma'am. Sabi niya, kung maaari, ay magkatulungan. Sabi ko, ma'am, sige, walang problema. Bukas po ang tanggapan ng PIO at ng Biyaheng Kapitolyo para sa mga tulad nilang handang tumulong sa ating mga job seekers. Especially, yung mga 4Ps, ma'am. Baka may nais pa kayong idagdag, batiin o i-anunsyo o mga upcoming projects. Ayan. Sige po, gusto ko na lang ulitin yung panawagan po sa lahat po ng nararating ng Biyaheng Kapitolyo ngayong araw. Mga kasamahang 4Ps families doon sa mga munisipyo na nabanggit namin. Yung job fair po natin, ito yung pinakamakilalang tawag ay bukas na. So tayo po ay magkita-kita sa Dream Zone. Alas 6:30 nandun na po kami at bukas na ang Dream Zone. Alas 7 po ng umaga magsisimula ang registration. Ang job fair po ay hanggang alas 2 lamang ng hapon, no? Kaya nakikiusap po kami na pumunta po tayo ng mas maaga. Gamitin po natin yung pagkakataon dahil kapag po kayo ay na-hire on the spot, ay sigurado pong matutulungan pa kayo ng DSWD at yung pag-aabala po natin bukas sa pag-a-apply, magiging pong pangmatagalang suporta sa inyong mga pamilya. So muli po ay nananawagan kami, pre-identified po sila, alam nila kung sino sila. And syempre, meron po kaming mga 4Ps staff, DSWD staff na bukas po ay darating sa Kapitolyo para gabayan po sila and kasama po natin. Sir, banggitin ko rin ang mabilisan yung ilan pa nating partners. No? So we will be working with Peso Dole and of course, yung PSWDO, yung PHO natin ay darating po doon. Tutulong sa atin yung PDRRMO natin. And of course, yung ating GSO and yung security natin, PPOSD, darating po sila doon bukas para samahan tayo sa isang napakamakabuluhang araw para po sa mga 4Ps at pamilyang Batanggenyo. Ayan. So, good luck po sa lahat ng
darating bukas at alam ko namang ma-hire kayong lahat. At, yes, sir. Claim it. Claim it. Only apply, sabi nga ni ma'am. 13. Pwede nyong applyan lahat. Yes po. Ayan, maraming salamat po sa inyong muli sa atin pong nakapanayam. Si Ma'am Veronica Telar Menggito, ang Provincial Link DSWD 4Ps ng Batangas Provincial Operations Office. Marami pong salamat sa pagpapaunlak sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 10:07 ng umaga sa buong Kapuluan. Dumako muna po tayo sa ilang mga paalala at magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Ineng, nag-aalburuto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong tambalan ngayong umaga. Muli ito po si Kuya Eds at kasama ko naman si Miss Almira Elaine. Ha? Kaya natawa. Ayan. Weird lang po. Naninibago po ako na kayo ang aking katabi. Ayun, no. Hindi ka muna patroller ngayon. Yes at po. ngayon nga pong buwan ng Setyembre ay ating tawag dito. Binibigyang halaga o inoobserbahan ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. At sa bawat hampas po ng alon ng ating mga baybayin, may kwento ng kabuhayan, kasaysayan at kultura na sumasabay. Sa bawat kislap ng araw sa ibabaw ng dagat, naroon po ang pag-asang dala ng ating mga mangingisda, mandaragat at ang mga pamilyang naninirahan sa mga pulo. Ito ang Pilipinas, isang bansang binubuo ng mahigit na 7,600 islands, napapalibutan ng malawak na katubigan at pinagpala ng mga likas na yaman mula sa karagatan. Bilang isang maritime at archipelagic nation, malaki po ang ginagampan ng papel ng ating karagatan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang dagat po nag-uugnay
Sa bawat isla, nagsisilbing daan ng kalakalan, pinagmumula ng pagkain, hanap buhay, turismo, at nagsisilbing panangga laban sa mga banta ng kalikasan. Hindi lamang ito bahagi ng ating heograpiya, ito rin ay bahagi ng pagkakilanlan bilang mga Pilipino. At dahil nga po dito, tuwing buwan nga po ng Setyembre ay ating pong ipinagdiriwang ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Layunin po nitong itaas ang kamalayan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng ating yamang dagat at hikayatin ang lahat na makibahagi sa pangangalaga at tamang pamamahala ng ating mga karagatan at baybayin. Sa pamamagitan po ng aktibidad na ito, gaya nga po ng mga coastal cleanups, mga forum at seminars at mga kampanyang pang-edukasyon, paalala po ito na ang kaligtasan at kasaganaan ng ating bansa ay nakasalalay rin po sa kalusugan ng ating mga karagatan. Ang dagat at pulo ay hindi hadlang na naghihiwalay sa atin, kundi ang tulay na nag-uugnay sa bawat Pilipino saan mang panig ng bansa. Sa gitna ng mga hamon ng climate change, pollution, at labis na pangingisda, higit na kinakailangan ng pagkakaisa at malasakit upang manatiling buhay, malinis at masagana ang ating karagatan. Hindi lamang para sa atin ngayon, kundi pati na rin po sa mga susunod na henerasyon. Ngayon pong Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO, muli nating sariwain ang katotohanan ng ang ating mga karagatan ay hindi lamang yamang likas, kundi pamana ng ating kasaysayan at pundasyon ng ating kinabukasan. Matapos nating balikan kung gaano kayaman ang ating mga dagat at isla, mahalagang maunawahan natin kung bakit kailangang pangalagaan ang mga ito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay tinaguri ang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo? Dito matatagpuan ng ilan sa mga pinakamakulay at masisiglang coral reefs, ibang-ibang uring mga isda, crustaceans, at iba pang yamang dagat na bihira sa ibang bansa. Tama ka dyan, partner. At ito nga ay ang Center of Marine Biodiversity in the World ay narito sa lalawigan ng Batangas, ang Verde Island Passage. At dahil dito milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa mga karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nariyan ang mga ating mga isda, ang ating mga seafarer, mga nagtatrabaho sa pantalan, shipping companies at mga negosyong may kinalaman sa turismo at mga isla. Kapag napinsala ang ating mga dagat, hindi lamang kalikasan ang apektado kundi pati na ang ekonomiya at kabuhayan ng maraming pamilya. Isa pa, ang dagat po ay mahalaga rin sa pambansang seguridad. Ang ating bansa ay nakapwesto sa gitna ng mga pangunahing rutang pandagat sa Asia-Pacific. Kaya mahalaga ang pagpapanatili ng seguridad sa ating mga teritoryo, pag-iwas sa illegal fishing, smuggling at iba pang illegal na aktibidad sa ating karagatan. Hindi na rin dapat kalimutan ang banta ng climate change. Unti-unti nang tumataas ang antas ng dagat o ang sea level rise at may mga banta na rin ng storm surge at coastal erosion. Naapektuhan na mga pamayanang nakatira sa baybayin. Tandaan po natin, 60% ng mga Pilipino ay nakatira malapit sa dagat, kaya direktang naapektuhan tayo kapag nasira ang ating karagatan. Kaya nga po sa ating selebrasyon ng MANAMO, isinusulong ng pamahalaan ng iba't ibang sektor ang mga programa gaya na nga po ng coastal cleanup drives upang po mabawasan ang ating marine pollution. Siyempre po at sa atin po hindi po natin maiiwasan lalo na kapag summer, madaming mga basura na kumakalat at nadami po ang ating pong mga basura sa paligid. Opo, kahit po paulit-ulit po tayong nagsasabi na magtapon sa tamang pagtatapunan sa basurahan, ay madami pa rin pong pasaway. Kaya naman po, para po mapangalagaan po natin ang ating mga yamang dagat, ay atin pong simulan po kahit po sa maliliit na paraan katulad po ng pagtatapon ng maayos. Ayan, at sinabi mo nga coastal cleanup. So sa darating pong Sabado, ang inyong pong pamahalaang panlalawigan ay magtutungo sa 13 coastal towns sa paligid ng Lawa ng Taal at magkakaroon po ng simultaneous coastal cleanup sa darating pong Sabado. At kami po ay nasa iba't ibang bayan dyan
So, abangan nyo po ang delegasyon ng inyong pamahalang panlalawigan. Siyempre po, pangungunahan po yan ng ina ng lalawigan, walang iba, Governor Vilma Santos Recto. Ayun. At syempre po, magtutuloy-tuloy po yan for sure ang ating pong coastal clean up. At bukod nga po dyan po sa coastal clean up, syempre po, nandyan din po ang tree planting at mangrove rehabilitation projects para naman po maprotektahan ang mga baybaying laban sa erosyon at bagyo. Ayun. Siyempre po, kahit po tayo ay naglilinis, kailangan din po natin patibayan ang ating mga coastal soil. Yan, oo. Kasi mahalaga din ang ginagampanan itong mga mangroves kasi panangga ito sa mga banta ng coastal storm surge. Ayan, dahil hinaharang nito yung mga malalakas na alon patungo sa mga pamayanan. Na-minimize po ang ating epekto. At bukod nga po dyan, may mga education campaigns po sa mga paaralan upang turuan ang mga kabataan ng kahalagahan ng pangangalaga sa yamang dagat. Siyempre po, ayan po ay magandang ituro sa ating mga kabataan pa lang para habang sila ay nalaki, ay madadala po nila ito na dapat pangalagaan pala natin ang ating at may ating mga yamang dagat. Partner, may panukala sa isabatas o igawing curriculum sa school ang edukasyon para sa West Philippine Sea. Yes. Ayan. So, para malaman nila ang kahalagahan nito. Sabi nga natin, hindi lamang naman ito pinangingisdaan. Parte ito ng isang malawakang maritime network. Ito ay isang pangunahing ruta ng kalakalan dito sa Asia Pacific. So, mahalaga ding maprotektahan. Di lamang ang interest ng mundo o ng mga light-minded nations, kundi pati na rin ang interest ng ating bansa, especially nga dyan sa West Philippine Sea. Yun. At bukod nga po doon, sir, meron din po tayong mga forum patungkol po sa maritime security at disaster preparedness para naman po mapanatili ang kaligtasan ng ating mga teritoryo at mga komunidad. Yung bilang nga po nabanggit niyo po ang West Philippine Sea. Yes. At syempre po, napakaganda po itong inisyatiba, lahat ng ito po. Pero higit po sa lahat, kinakailangan po nating tandaan na hindi lang ito tungkulin ng pamahalaan, pero po, responsibilidad din po ito nating lahat na alagaan ng ating mga yamang dagat. Mula po sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, paggamit ng mga eco-friendly na products, pagsuporta sa mga marine conservation programs, hanggang sa pagpapalagana po ng kaalaman, malaking ambag po ito sa bawat maliit na hakbang. Ayan. Sapagkat ang dagat ay hindi lamang bahagi ng ating heograpiya, ito'y bahagi ng kasaysayan, kultura, kabuhayan, at pagkatao bilang mga Pilipino. Ang pagiging archipelago ay hindi hadlang. Ito'y nagugnay sa ating bilang iisang bansa. Kaya mga kabiyahe, ngayong buwan ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MALAMO, naway magsilbi itong paalala na ang ating mga karagatan at isla ay hindi lamang likas na yaman kundi mahalagang pamana na dapat nating ingatan, pangalagaan at ipagmalaki. At sa pagtatapos ng aming talakayan, naway nabigyan natin na mas malalim na pag-unawa ang bawat isa kung gaano ba kahalaga ang ating mga dagat, isla at ang mismong puso ng ating pagka-Pilipino. Ang mga alon na bumabalot sa bawat pulo ng ating bayan ay hindi hadlang kundi mga tulay na nag-uugnay na bawat isa sa atin. Ang mga yamang dagat na ito ay hindi pinagkukunan ng kabuhayan kundi pamana na kailangang ipagpatuloy, pangalagaan para sa susunod pang salinlahi. Ayun. At ngayon nga pong Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, sikapin po natin maging tagapangalaga ang ating mga karagatan. Simulan po natin sa mga simpleng bagay na itapon po ang ating mga basura sa tamang lugar, iwasan ang paggamit ng single-use plastics, at makilahok sa mga proyekto at aktibidad para sa kalikasan. Ayan po ay paulit-ulit po nating sasabihin para po gawin po natin. Ano po? Oo. Nakailang ulit na po tayo kasi po, yun po ang kumbagay, dun yung starting point po ng ating tama para naman. maligtas yung po simpleng inisyatibong hindi ka magtapon. Kung imaginein mo, kung walang magsisimula, wala pong mangyayari. Diba? Malinis lahat.
Ano kasi, 'di ba? Ito lang pag nasa mga pampublikong lugar, lalo na diyan sa mga baybayin. Opo. Hindi porket malawak yung baybayin natin, may karapatan ka magtapon kasi pwedeng At saka po, hindi lang pwedeng pumunta yan sa dagat at yun nga, magiging sanhi yan ng mga microplastics. Yes. At alam niyo ba yung microplastics? Nakakain niya ng mga isda. At So pag pupunta din nakain po niyo sa yan, atin. mapupunta rin sa inyo yan. Opo. At saka po may buhay po ang mga nasa dagat. Kaya atin din po yung isipin na yung simpleng pagtatapon po, di ba balik na po sa tandaan atin nyo, yun? hindi po lahat ng nasa ilalim ng dagat natin Opo. ay kinakain lamang. Opo. May mga ecosystems po na nariyan. So sila po ay kumbaga nauna pa sa atin ng iba dyan. So Yes. di ba naapektuhan sila ng polusyon at syempre yung dumi. No? Opo. Imagine niyo somewhere in the Pacific, meron daw diyang isang lugar na may current, tidal current, na naiipon daw yung mga basura na galing sa iba't ibang bansa. O mga galing din siyempre sa mga shipping, Opo. doon sila nagtatapon. At syempre, yung iba namang mga kampanya, mga industriya, ay kung meron man kayong mga industrial waste, Dun na po. ay wag naman po nating itapon o paagusin na lang sa Opo. ating karagatan. Kasi O sa ating mga naagos- ilog kasi downstream sa dagat Yes. ng punta niyan. Nabalik at nabalik lang din po yan. Oo, tandaan. Nalilinis ng konti. Oo. Pero kasi bumabalik at bumabalik. Oo, pa iikot din lang yun. yan. May dumit, may Oo. dumit, may Hindi dumit man pa ngayon. rin. Sa Opo. susunod na henerasyon. At malay mo natin, sa ating mga anak o mga apo na, hindi nyo ba po napapansin? Pataas ng pataas ang mga pagbaha. Yes. Palakas ng palakas ang ating mga pag-ulan. Imagine niyo po naman, habagat pa lamang, bumabaha na. Opo. Oh, hindi pa Opo. full scale na bagyo yun. Kumbaga po yung signal number 1 pa lang. Wala ay pa may- nga eh. Diba? Wala pa din. Oo, tropical depression pa lang ano nangyayari. Ang Opo. taas na ng pagbaha. Nawawalan na tayo ng pasok, nawawalan ng trabaho, 'di ba? Maraming naapektuhan dahil nga bumabaha. Bakit bumabaha? Magbasa po tayo ng balita. Yes. At Oo. yun nga, syempre bakit bumabaha? Hindi naman natin pwedeng isisi din lang yan doon sa mga napapabalita ngayon eh. 'Di ba? Opo. Nagbabara ang ating mga kanal sa ating mga barangay. Mm. 'Di ba? Anong laman ng mga drainage? Puro dumi Plastic po. bottles, Yes. single wrap plastic, sachet, 'di ba? Opo. Ano pa? Mga patay na hayop o Naghahalo-halo na po. Tapos Oo. po ay pag nagbaha, aakyat po lahat Imagine, na may yan. nakita mo ba nung tinanggal yung bara? Kita mo Opo. yung foam ng kama. Paano napunta yun doon? Opo, paano nagkasya? Paano nagkasya? So baka po galing po sa isang lugar, naagos na, doon na punta. Yes, Kaya kailangan lang natin ng yung simula natin. At may Opo. mga programa naman ng pamahalaan upang i-mitigate yung mga ganyang... Opo, kahit unti-unti po ay nakilos po Pero tayo. dapat talaga yung bawasan natin. Ito aking pananaw lang naman to. Opo. Ito pananaw ng buong biyaheng Kapitolyo. Yung paggamit ng sachet. Di ba? Yung Opo. sachet economics, sabi nga Opo. nila. Sabi nga kasi may kataasan ang bilihin. Hindi man tulad sa ibang bansa, di ba? Ang lalaki ng... Yes. Ngayon, dahil Bote-bote nga po. konti lang yung kita, konti lang yung kayang bilhin, kasya lang sa isang sachet. Kasi yung sachet, pag naubos, Tapon sa na lang basurahan po. na tapon. Opo. Pero po, tanda ko po yun nung ako ay nasa grade school. Ayun. Opo, ang ginagawa po ng iba pong mga teachers, may mga projects po para sa mga sachet na yan. Oo. Pinag-iipon po ang mga bata, siguro po. Ayan. Para Yung po, ma-recycle po nila. yung ating PG Enro, meron sila dyang inisyatibo. Yan yung ala Yes, ala ala E. Yan, Opo. yung po mga refillables po ng mga Shampoo. lalagyan ng shampoo, toyo, suka. Ayan po ay ginagawa nilang may mga Nagiging product po. may mga Opo. center yan na malapit sa mga dagat na pwede nyong i-refill. Yes. Ayun, parang Opo. dadala lang kayo ng ilang sachet, dala nyo yung container, Refill dadalhin lang doon, po. parang yun ang gagawin mong pambayad. Di ba? So, Stig. Maganda po Oo. yun. Na po yung tipid ka na. Oo, na ayan.
nakaligtas ka pa Magandang sa... magandang simula yung mga ganyang inisyatibo kasi alam mo, di ba, every program counts eh. Yes po. Dahil siyempre, tanda natin, ang mga maliliit na hakbang, sa palayo yan. Yes, one step at a time. Yes, 1% every day. Imagine mo ba, di ba, nung bata ka, hindi ka nga natuto ka munang gumapang bago ka humakbang, di ba? Opo. Maliliit, May pero kapit nasan ka na pa. ngayon? Nasaan na tayo ngayon, mga kababayan? Hindi So, na ganun lang yan. So, talaga lang kailangan ay, ang tawag dito, tutukan, isa puso, isa isip, Opo. at bigyan ng pagmamahal ang kalikasan, lalo na ang dagat. Opo. At disiplina. Disiplina Yes. po sa sarili at para po magawa po natin itong mga inisyatibang ito. So, diyan po sa mana mo, mana ko, at mana nating lahat. Yes. Sama-sama nating pangalagaan ng ating mga yamang dagat. At syempre po, dito nakasalalay ang ating kinabukasan bilang bansang maritime and archipelagic. Kaya mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang ating karagatan, at mabuhay po ang mga nagbabantay sa ating West Philippine Sea. Yes. Mabuhay po kayong lahat. Opo. At bukod nga po dyan, tayo po munang bumati, sir, Ayan, sa ating mga nakatutok ngayon at maganda po ang ating Ayun, naging topic. Ayan si Jane Ayun. Rumel Elarmo Ilagan. Hello, Good morning, Mami good Jane. morning. Good morning. Kumusta kayo ni Sebi dyan? Ayan. Masarap po ang kanyang agahan. Talaga. Kita ko ang kanyang agahan. Sana all. Puno talaga. Busog ang Mami Jane at ang Bebe Sebi. Ayan. So, Hello. sa susunod na baka daw, ang sabi mo kanina? Complete na po Huwag na daw tayo. siyang bumalik. Kaya mo na? Hindi po. Hindi po. Kompleto na po tayo next Ayan na, at binabati po natin Miss Millicent Coloma. Morning mga kabiyahe. Happy Ayan. birthday. Yun! Yan. Direct Jim Ramos. Good Birthday morning. niya noong Kahapon din hapon. po. Sir Luis Mansano. Good morning po, sir. Good morning po sa inyong lahat. Opo. At sa inyo pong mga kasama. At Okay. sa atin pong iba pang kay kasamang, hello Mr. Mon Carag at mga kasama mo dyan sa PDRRMO. Hello Kay po. Yel Pradillada at kay Ma'am Lenny Griego. Nandyan din po si Tita Ella Kayabay. Kay Sir Marwin Domingo. Wow. Ayan, good Hello morning po. Kay Sir RJ Castor. Hello po, good morning po. At sa ating mga nakasama ngayong araw dito sa ating magandang araw po, malinaw, may ginagawa sa Kapitolyo ang inisyatibo ng ating Governor Vilma Santos Recto. Ayan, Yes. maraming pong salamat sa pagtutok Kay kay J. Pips. So, Ayan. ayan, good morning po. Ayan, nakatutok din po si Sir Gerald Alcancia. sorry po. Ngayon lang po ako naka-encounter ng inyong apelido. Ay, nako. Nandyan din Ayan. po aking Mommy Adora. Hello, good morning. Kay Mami Dudes, happy birthday. Yes Ayan, po. may regalo ka ba? Yes. Ayun, abangan niyo po. Opo. Ako, surprise yata. Nabigay na po kahapon. Ayun, nabigay mo na pala Opo. kahapon. Ayun, pinasasalamatan po din natin ating technical team ngayong araw. Direk Gian, Miss Cheryl May Makua Lili, at Ornald Tabares, kay Sir Jundel Maranan, at kay Sir Harold Lopez de Guzman, Ayan. at kay Tito Roger Aguirre. Ayun po. So, dito na po natatapos ang aming programa. Ganap na po ang 10:30 ng umaga. So, sa ngalan po ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Nang pamuna maka-Diyos, makakalikasan, makatao, at may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Hanggang sa susunod pong pagtutok, manatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatsyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Edwin Sabarte. At ito naman po ang inyong kapartner ngayong araw sa pagbiyahe. Marami pong salamat sa muling pag-antabi sa inyong mga kaagapay tuwing Thursday. Ito po muli si Almira Baler. Hanggang sa ating susunod na pagpasada, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol!
Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!